ito mga guys kung paano makita yung pag-compute ng 13-month pay sa payslip na ibinigay ng aming agency. Bali ito yung nagiging basihan namin kung paano putin yung 13-month pay dahil ito mismo yung ibinigay sa amin. Naging basihan ko mga guys kung paano nila kinompute yung aming 13-month pay. Kaya masasabi ko po. Hi guys, welcome po sa Vinix channel. Sa ngayon pag-uusapan po natin yung pag-compute ng 13-month pay. Paano ba mag-compute ng 13-month pay? So napakadali lang po mga guys kung susundan nyo po ako sa aking pag-compute ng 13-month pay. So ngayon ay December 14, 2024. So bali update po ito mga guys na pag-compute ng 13-month pay. Bali punta tayo sa aking calculator. Halimbawa sa isang buwan ang pinasok natin ay 26 days. So ito times natin yan sa 50.83. Bali ang kalalabasan niya mga guys ay 1,321.58. So paano natin nakuha yung 50.83? So ganito lang po yan. Bali ang sahod kasi namin ngayon ay 16. Under kami ng provincial rate. So sa 16 na yan, i-divide natin sa 12 months. So ang kalalabasan niya ay 50.83. Kaya yan yung computation per day ng aming 13-month pay. So kapag tinimes mo sa 26, wala kang absent sa loob ng isang buwan, ito times mo yan sa 26 days, ang maging 13-month mo ay 1,321. So yan ang computation natin kapag wala tayong absent sa loob ng isang buwan. So kapag ang pinasok naman natin mga guys ay halimbawa 12 months, isang taon na to mga guys, times 26. So sa loob ng isang taon ang ipinasok mong araw ay 312. Ito times natin yan sa 50.83. So ang magiging 13-month pay mo sa loob ng isang taon ay 15,858.96. Yan yung magiging 13-month pay mo mga guys sa loob ng isang taon. Compute naman natin yung estimated lang ito mga guys doon sa mga Manila rate, kasi ang Manila rate ngayon ay 645. So i-divide natin yan sa 12. So ang 13-month pay mo sa loob ng isang araw ay 53.75. So kapag pinasok mo sa loob ng isang buwan ay 26 days, ang magiging 13-month pay mo sa loob ng isang buwan ay 1,397.5. Kung ito times mo naman sa halimbawa 26 days times 12 ay pinasok mo sa loob ng isang taon. Ito muna tayo, 12 times 26. So ang araw na ipinasok mo sa loob ng isang taon ay 312. Ito times mo yan sa 53.75. Tama ba? So magiging 13-month pay mo sa loob ng isang taon ay 16,770. Wait lang ha, check natin. 645 divide 12. So 53.75. 53.75 times 312. So yan nga mga guys, bali 16,770. So meron akong sample dito mga guys kung paano makita yung pag-compute ng 13-month pay sa payslip na ibinigay ng aming agency. So check natin ito mga guys. Ito sa Messenger. Loading pa mga guys. Ito. Wait lang tayo. So dito sa sinend sa akin ng agency, sa araw na ipinasok ko, bali ito yung nagiging basihan namin kung paano putin yung 13-month pay dahil ito mismo yung ibinigay sa amin. So dito mga guys, kung makikita nyo, ang basic rate namin ngayon mga guys ay as of January 22 hanggang November 30. Ang cut-off namin ay November 30. Ang basic rate namin mga guys ay 610. So dito sa 13-month pay per rate day, ang rate namin ay 50.83. 50.83 times 6, ang kalalabasan niya ay 13,453. Kasi ang ipinasok ko sa loob ng isang taon or mula nung January 22 hanggang November 30, 2024. Kaya ang kalalabasan niya mga guys kapag tinimes mo sa 50.83 ay 13,453. Yan po yung naging basehan ko mga guys kung paano
nila kinompute yung aming 13-month pay. Kaya masasabi ko rin po sa inyo kung paano computein yung 13-month pay. Dahil ito yung naging basehan ko po mga guys. Ano po? So, napakadali lang po mga guys ang pag-compute ng 13-month pay kapag alam natin. So, hindi tayo madadaya ng ating agency or mga employer kapag nagbigay na ng 13-month pay. So, yan lang po mga guys. Maraming salamat sa oras.